Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ito na yung pangatlong yugto na ating tatalakayin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni na Mu'adh ibn Jabal at saka ni Abu Dharr, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakutan niyo si Allah saan man kayong lupalop o saan man kayo naroroon, at dugtungan nyo o di kaya sundan nyo ang bawat pagkakamali ng paggawa ng kabutihan upang ito'y mabura o di kaya upang ito ay mawawala, at makikitungo kayo sa mga tao sa pinakamainam na pag-ugali. So alhamdulillah, natalakay na natin ang dalawang sinabi ni Propeta Muhammad. Dadako tayo sa pangatlo ngayon, ang pagkasabi niya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, at makikitungo kayo sa mga tao sa pinakamainam na pag-uugali. Sinabi dito ni Propeta Muhammad, makikitungo tayo sa mga tao, ay ibig sabihin, sa lahat ng mga tao, pakikitunguhan natin sila sa pinakamainam na pakikitungo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating modelo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating tinutularan. Kung titingnan natin ang kasaysayan ni Propeta Muhammad o di kaya talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon siya ng kapitbahay niyang Hudyo. At sa tuwing umaga nakikita niya tinatapunan ang kanyang bakuran ng dumi. Subalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya nagawang maghiganti, hindi niya nagawang magalit, hindi niya nagawang nakipag-away sa Hudyo na ito. Bagkus, nililinis niya ang kanyang bakuran at wala siyang ginawa sa taong gumagawa ng pagtatapon ng dumi sa kanyang bakuran. Hanggang sa dumating ang araw, nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkalabas niya ng bahay sa umaga, wala na siyang makitang dumi. So nagtaka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dati-rati may nagtatapon ng dumi sa kanyang bakuran, ngayon wala na. So hanggang sa nagtanong-tanong si Propeta Muhammad kung saan na yung taong nagtatapon ng basura sa kanyang bakuran. Dahil doon, sinabi nila na siya ay nagkasakit, hanggang sa binisita pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang makuha nating aral dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang mga Hudyo, maging ang mga hindi Muslim, maganda ang pakikitungo niya hanggat ito hindi namiminsala sa kanilang pananampalataya. So na ngayon, bilang isang Muslim, kailangan natin pagbutihin ang ating pakikitungo sa kapwa nating tao, lalo't lalo na sa kapatid nating Muslim, kailangan nating pagbutihin ang ating pag-uugali. Kaya nga, nung tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung pinakamaraming kabutihan o di kaya gawa na magiging kadahilanan sa pagpasok sa paraiso, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa wa husnul khuluq. Sabi niya, ang pinakamaraming naging kadahilanan sa pagpasok sa paraiso ay ang takwa kay Allah, takot kay Allah, at ang pinakamainam na pag-uugali. So ngayon mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, naway gabayan tayo ni Allah at gawing magaan sa atin ang maging pinakamainam na tao sa pakikitungo sa kapwa nating tao. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binantog ni Allah sa banal na Quran, sinabi ni Allah sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ni Allah sa banal na Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sa pinakamalapit na kahulugan, ikaw ay pinakamainam na pag-uugali o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito, tayong mga Muslim, kailangan nating sundin kung anong apak ni Propeta Muhammad, kung ano yung naiwan niya sa atin. So dapat sa isang Muslim, maging maganda ang pagkikitungo niya sa kapwa niyang tao sa lahat ng mga nilikha ni Allah. So naway, gabayan tayo ni Allah at gawing magaan sa atin ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ipapasok tayo ni Allah sa kanyang habag at matatamasa natin ang paraiso ni Allah sa kabilang buhay. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.